Magandang buhay mga mare. Ayan, magandang umaga mga mare. Ayan, nakaimpake na ako. So, ngayong araw kami luluwas. So, ayan, apat na bag ang dadalhin. Dalawang luggage at saka yung dalawang bag. So, ayan mga mare. Nakahanda na rin pati pagkain namin. So, magdadala kami ng pagkain. Magbabaong kami para hindi kami mabiti sa pagkain. Mahirap pong bibili pa kami ng pagkain. Tapos ang mahal-mahal ng pagkain sa barko. So, ayan, papunta na kami. Ready na sila. So, ayan yung asawa ko nag-drive. So, may magsusundo lang na driver doon sa Lucena. Ayan. So, andito na kami sa cabin. Hindi ko na na-video kanina yung pagpasok namin kasi sobrang busy. At saka naglakad lang kami. So, ayan po yung itsura ng loob ng cabin ng barko. So, sa Star Horse po kami sumakay. Ayan, dito na kami nagtambay muna kasi mainit sa labas nga. So, ano palang oras yan? Alas 2 pa lang ng hapon. Tambay-tambay muna tayo mga mare sa barko. Ayan. Ayan, good morning mga mare. Umaga na, time check, 4:30 in the morning. So, hindi ka naman maiinit dito sa loob ng barko kasi may mga TV naman dyan na pwede kang manood. So, sa kantin pwede kang tumambay kung gusto mo. Yung TV naman nila dyan is hanggang 12 ata yan. Hindi ko lang sure kasi hindi ko pa naman ano. Pero, yung TV naman doon sa labas is open naman. Yung iba nga lang, sa loob kasi ng barko, yung iba kasi pinapatay na lang nila yung ano, pag matutulog na sila. So, aircon naman siya, mga mare, aircon. So, ayan, kung gusto mo lang hindi aircon, pwede kang matulog dyan sa labas. Kasi yung mga upuan, ayan, madami namang upuan sila dyan. Sinasabi ko lang, kasi dati, hindi naman ako, ayaw ko talaga sumakay ng barko. Sobrang haba kasi ng biyahe. Makin mo, 13 to 14 hours ata. Hindi ko lang sigurado kung 13 to 14 o 14 to 16 hours. So, ayan na. Malilibang-libang ka naman dyan. Ayan ang itsura. So, mag-uumaga na yan mga mare. Pwede kang manood ng sunrise. So, ang sunrise kasi is, chinek ko kasi 5:30. So, paano na siya? Angat na po siya. So, ayan, malapit na kami sa Batangas, mga mare. So, ayan, pwede ka na magkape dyan habang nag-aantay ka ng oras mo. So, ayan. Nag-aantay ako ng mga Jorakis ko. Nag-order sila ng kape nila. So, yung asawa ko, tinawag ko na lang sa baba para bantayan yung kape ko. So, ayan, apat na kami dyan. So, ayan yung asawa ko. So, ayan. Malapit na kami mga mare. Mga half hour na lang. So, kaya nag-decide kami na magkape muna bago kami magbiyahe. Kasi baka kakain na kami na ito mga 8 or 9. So, narinig ko sa mga nagsasalita kasi na pag nakita mo daw yung dalawang tore, yung dalawang ano dyan is nasa Batangas yan. So, dadan kami dyan. So, Lucena kami bababa. Dati Batangas, pero ngayon Lucena na. Medyo napalayo lang ng konti. So, ayan mga mare. Nakaka-ano mo siya, nakaka-amaze yung view ng dagat. Ayan ang itsura ko dyan. So, habang nakatanaw sa dagat, nakita ko na kasi yung sunrise kanina. So, nakalimutan ko talaga i-video. So, sayang talaga. So, yung mga anak ko kasi nag-aantay sila ng sunrise. Ayan siya mga mare, nakaano na siya. So, hindi ko lang alam kung anong oras. Kasi nung 5, chinek ko kasi yung oras ko kanina is 5:28. Medyo paangat pa lang siya. Habang nakatanaw ako dyan sa dagat, winish ko talaga na sana may mga tumalon dyan na mga dolphin o kaya mga ano. Pero alam ko talaga na walang dolphin dyan na magpapakita. So, nasa ibang lugar nga lang. Sana kahit man lang dalawa o isang isda na tumalon dyan, wala talaga akong nakita. Sa isip-isip ko nga, totoo kaya may sirena. Pero alam ko naman na hindi totoo yung sirena. Pero nagbabakasakali ako na sana talaga kahit isang isda talaga tumalon dyan. So, ayan, na-amaze talaga ako sa ano. Ang ganda talaga magbiyahe ng hindi maalon mga mare. So, ang smooth ng biyahe. Hindi ka talaga mahihilo. Hindi kagaya nung pandemic talaga. Nung kasagsagan ng pandemic, yung medyo patapos na yung pandemic. As in talaga na nataon kami sa maalon na panahon. Pero hindi naman siya bumabagyo. Nataon lang talaga na maalon.
sobrang nakakahilo. Kahit na parang gusto mo nang, hindi ka naman pwedeng pumara, na parang sabi mo, para, bababa na ako, hindi naman pwede. So, talagang, kailangan mo talaga mag-antay. No choice kami nung nakaraan na matulog na lang. Hindi kami nakakain talaga. As in, parang masusuka kami, maduduwal talaga kami pag kumain kami. So, hindi namin nakain yung, sabi namin mag-order na lang kami ng cup noodles. Nag-order na kami ng cup noodles, hindi naman namin nakain. Talagang, as in, parang naduduwal kami. Kaya tinis na lang namin yung gutom namin kasi talagang naduduwal kami. Ang ginawa na lang namin is nagkape na kami nung time na yon. So, ngayon talaga is ang ganda talaga magbiyahe. Ngayon mga summer, dahil mga summer talaga, smooth talaga yung biyahe kasi hindi siya maalon mga mare. So ayun mare, super ganda. Hindi ka talaga maboboring sa loob ng barko kahit na medyo mahaba yung kasi may mga lugar kasi na may signal din naman. So hindi ka talaga maboboring. So kung gusto niyo mag-download na lang kayo ng games na na offline games, tapos download ng video kasi yung lugar lang naman na walang signal dyan is mga 2 to 3 hours lang ata. Ewan ko lang kung di ako nagkakaman. So ayan mga mari, nandito na kami sa Lucena. Andyan na kami sa Lucena. Inaantay na lang namin na makalapit doon sa may sa may terminal. So papaano na kami. Andyan na kami sa Lucena. Dito dumadaong yung barko galing Masbate. Tinatanong ko nga kung bababa na kami. Sabi ko sa asawa ko, bababa na ba tayo? Sabi niya maya konti kasi magtatawag naman yung announcer niya na pwede nang bumaba. So antay lang talaga namin na maihagis yung saka kami pababa. Kasi nasa unahan pala yung sasakyan. Sabi niya baka hindi tayo So ayan, pababa na kami mga mare. Andyan na kami. Kasi nasa unahan yung sasakyan. So kailangan bumaba kami kasi mauuna kaming lalabas. Beses ka. Ako muna, mamaya ka na. Kanina hindi ka nag-charge doon na natulog ka. Ikaw talaga. Boy, may Bluetooth? Hindi na pa na-open Hindi anak ni Marabito. Hindi naka-open par. Ano ngayon? Hindi nga naka-open Nakakulik ka na nga Andito na nga kami sa loob ng sasakyan. Dito na ako pumesto sa likod kasi may driver na magsusundo sa amin sa labas. So, andun siya sa labas ng ng pier. Kaya dito na lang ako pwesto para hindi na lang ako bababa. So, yung anak ko naman doon na lang pumesto muna sa harapan. Saka na daw siya lilipat pag andyan na yung magsusundo sa amin na driver. Habang palabas kami ng pier, mga mare, nakita ko ang ganda-ganda ng view dito sa may kilid ng pier na palabas. So, ayan. Yung mga anak ko, katabi ko yung mga anak ko. Andyan na daw yung driver. So, hinahanap namin kung saan siya banda. Ganito pala kahirap mag-voice over mga mare. Akala ko ganun lang kadali. Kasi, bino-voice over ko kasi, hindi ko sana i-voice over mga mare kasi may mga music. So, ayan na yung driver na nagsusundo sa amin. So, ayaw kasi nakasawa ko mag-drive kasi, nangangalay na daw siya. So, ayan yung dalawang anak. Pag nagkatabi talaga yung dalawa, yung pang-apat at saka yung bunso. Sobrang kulit-kulit talaga. As in, para silang naghaharutan na hindi mo malaman na parang, para silang magjowa. So, ayan. Lagi silang nagkukulitan. So, nagigigil na naman talaga sa aking anak na bunso. Yung anak ko na bunso, kahit na ganyan na yan, kahit na binata na yan, so, katabi ko pa rin niya matulog. Nagigigil talaga ako. Hinahalik-halikan ko pa yan, mga mare. Sobrang nagigigil talaga ako sa aking bunso. Ayan naman ang aking anak na si Pau Pau. Magmamayday daw siya, magre-record daw siya ng video niya. So, ini-istorbo siya ng aking bunso. Ginujoke-joke nila para hindi siya maka-video ng maayos. Ayan, tatawanan silang dalawa eh. Pero nire-record niya, ayaw niya sana ng may background na boses. Kaso, hindi niya matake-take kasi yung dalawa nga binibiro-biro nga siya. Pag nakatake na siya ng maganda-gandang spot, so ayan, saka sila magsasalita. Hindi ko na i-record yung voice nila kasi naririnig kasi yung music. Baka makapiright tayo mga mali. Ikukwento ko na lang kung ano sinabi ng dalawa. So, sabi nila, ang ganda-ganda, bro. Ang ganda-ganda, bro. So, yan ang mga tawagan nila, bro.
Tapos gusto sanang ng kilitian ng bunso ko yung katabi niya. Kaso si Pau po nga, hindi niya take yung minamayday niya. Kasi nga gusto niya ng magandang spot na hindi na So ayan, nagyayakapan pa talaga yung dalawa eh. Ganyan talaga siya magkatabi. So gusto nila magkayakap talaga sila para silang kapit ko talaga kahit sa pagtulog. So ayan, pag magkatabi talaga yan sila para silang hindi maiwalay na. Sa beses nga pagsakay namin ng barko, so pababa na kami ng time na yon. Na-curious talaga, may isa talaga na-curious na pasahero. So nagtanong siya kung kambal ba daw yung mga yan. So sabi ko hindi naman, pare-pareho kasi sila ng height mga mare. So 4 kasi yan sila nung time na yon. Akala nila mga quadruplets. So naghaharutan pa sila, ang ingay talaga nila pag magkakasama silang magkakapatid. So ganyan talaga sila magbanding. Yung mga anak ko talaga titigil lang magharutan pag yung inaantok na talaga sila. Hindi nila makuha yung pwesto nila kung paano sila matutulog. Kasi 4 kami dyan sa may gitna. Ayaw kasi nila doon sa likod kasi medyo masikip daw. Nandun kasi sa likod si dating, medyo nahiya sila kung si dating kasama nila sa likod. Kung siguro kung yung kuya nila o ate nilang kasama nila sa likod, siguro magsisiksikan sila doon sa likod. Kaso nahiya nga sila kung si dating kasama nila. Ang lilikod pa naman nila pag sila nandiyan sa sasakyan. So ayan, hindi pa rin nila makuha ko talaga yung yung antok nila, saka yung pwesto nila kung paano sila matutulog. Maya-maya pa yan sila pag medyo pag medyo pagod na sila sa kakasalita, saka pa lang sila matutulog talaga. Para silang mga baby na pag napagod na is saka lang matutulog. So ayan, mga antok na sa wakas, nakatulog na rin sila sa wakas. Na sila ng pwesto nila, na kuha na nila yung pwesto nila kung paano sila matulog. Ayan, tahimik na yung sasakyan. Ako naman, hindi pa naman ako inaantok. Tinitingnan ko lang sila. Minsan natatawa na lang ako pag naririnig ko silang nag-aanuhan. Kasi nagjo-joke-joke sila. Tapos ako naman is nakikinig lang. Okay naman sila. Basta wag lang sila magsakitan. So, ayan, malapit na kami. Pag nakikita ko na talaga itong maglalakihang mga building na yan. So, ayan, alam ko na malapit na kami doon sa condo. Medyo, excited lang. Kasi, hindi ko alam kung alam na ng dalawa na andyan na kami, parating na kami. So, pero alam naman nila na luluwas kami. Yun nga lang, hindi sila sigurado kung anong oras. Ayan, sa wakas nandito na kami sa condo. Nadatnan na lang namin na nagising na yung dalawa. Sobrang aga pa niyan. O kaya alam na nila na darating kami sa, ayan, naririnig ko na nagpuputak na yung pangalawa ko.